Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pa si Christopher Adila. Ngayon ay tatalakay natin ang diskriminasyon at ang pagkukulang sa pagkapantay-pantay ng relihiyon at kasarian. Una sa lahat, ano nga ba ang diskriminasyon? Ang diskriminasyon ay isang uri ng hindi pagkapantay-pantay na pagtrato sa mga tao dahil sa kanilang karakter. Ang diskriminasyon ay pwede maging dahil sa kanilang pisikal na anyo, kanilang kapansanan, o kanilang kasarian. Maraming salamat, Andre Sernal. Sa panahon natin ngayon ay talagang lumalaganap ang diskriminasyon at hindi pagkapantay sa kapwa. Ngayong araw ay tayo ay magkakaroon ng dalawang malagang kapanayam. Unahin natin si Mr. Ano po pangalan niya? Ako nga po pala si Vincent Ryan Espina, 21 years old. Maraming salamat po. Ang unang tanong nga po natin ay, sa inyong palagay, paano mapapatigil ang diskriminasyon sa mundo? Para sa akin, hindi natin kayang mapatigil ang diskriminasyon. Pero kaya natin itong bawasan sa pamamagitan ng public speaking, social media. Halimbawa, mag-promote tayo ng anti-discrimination sa publiko para mabawasan ang diskriminasyon sa tao, relihiyon at kasarian. Maraming salamat po sa inyong opinion sa number 1. Tango na po tayo sa number 2. Sa inyong sariling opinion, makakatulong ba ang edukasyon sa pagpapatigil ng diskriminasyon sa paligid? Nakakatulong ang edukasyon para maging bukas ang ating isipan sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating lipunan at makatulong at mabahagi ang natutunan mo sa pag-aaral upang mabawasan ang pagdidiskriminasyon sa tao. Napakagandang sagot, galing kay Mr. Vince. Tango tayo sa number 3. Bakit nagkaroon ng diskriminasyon sa relihiyon at kasarian sa isang tao? Mga dahilan kung bakit na-diskriminasyon ang tao dahil sa kanilang relihiyon at kasarian. Para maiwasan ito, ang dapat nating gawin ay maging open-minded at tanggapin kung ano ang relihiyon nila at kasarian. Para sa iyo, ano ang mga pwedeng paraan para maiwasan ito sa susunod na henerasyon? Mag-promote tayo ng anti-discrimination act sa ating lugar o sa social media upang makagawa tayo ng komunidad na malayo sa discrimination. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng opinion, Mr. Vince. Thank you po. Muli, ako si Christopher Adila, ang inyong host for today's interview. Thank you. For number 1 question po, sa inyong palagay, paano mapapatigil ang diskriminasyon sa mundo? Natuto nating tanggapin at meron tayong enough knowledge kung saan ka matungkol yung mga bagay. For example, isang sa mga LGBT na lang. Kapag hindi natin alam yung mga preference nila, so mas mag-base tayo sa dating culture na parang ang babae is para lang sa lalaki, ang lalaki para lang sa babae. Pero kung magkakaroon tayo ng mas deeper knowledge na merong mga tao na nagkakasundo, so mas maiintindihan natin kung bakit gano'n sila. Thank you po. For number 2, sa inyong sariling opinion, makakatulong ba ang education sa pagpapatigil ng diskriminasyon sa paligid? Yes, so gaya na sinabi ko sa number 1, kapag may knowledge tayo sa isang bagay, mas tatanggap natin ito, magkakaroon tayo ng kaalaman kung ano ba yung bakit umaabot sila sa mga ganong point or nagkakawin sa mga ganong point. Last question po is, bakit nagkaroon ng diskriminasyon sa relihiyon at kasarian ng isang tao? So, siguro nagkakaroon ng discrimination dahil na rin sa tradition before na mas kulang tayo kung ano yung pinag-insan natin. Kaso nga lang, sa paglipas ng oras, paglipas ng araw is mas nagiging broad po or malawak yung paniniwala ng mga tao. Kindly well said po. Thank you po. What's your name po? So, ako si Micaela. Thank you po, Miss Michael po. Ako si Christopher Adila muli. Siya po ang ating pangalawang interview. Thank you po. Paalala lang po na pinaperma po namin ang aming mga interview ng consent form na pwede po namin sabihin ang kanilang pangalan at pwede din po namin i-post to sa anumang social media platform.